galamay ng andamyo at ngiti ng bangketa, sa bitukan ng mga kalye at kanto at umpukan ng karaniwang tao, sa puso ng komunidad ng Maralita at sa makitid na lalamunan ng Eskinita, naroon ang hininga ng kanilang istorya. Parod pa rito ako, sakay ng aking bisikleta. Maraming dahilan kung bakit ako nagbibisikleta. Una, para makapag-ehersisyo, para din na makapagdagdag sa polusyon, pero kadalasan, para lang makatipid. Maya't maya ang pagtaas ang presyo ng gasolina at pahirap ito sa atin. Kaya't marami akong nakakasabay. Tuwing umaga at hapon, nasan laksang mamamayang nagbibisikleta rin. Ang iba, mga manggagawang papasok sa pabrika, sa mga trabaho nila. Sa paglalakbay ko, kung ano-ano ang aking nadadatnan, kung sino-sino ang aking nakikilala. Sa mga iskinita ako madalas na dumadaan. Iwas sa likabok at panganib mula sa malalaking highway para sa mga katulad kong siklista. Sa rutang ito makikita ang tunay na buhay. Ang makipot, masalimuot, maingay, at masayang buhay ng Maralitang Pinoy. Wala sa highway ang tanawing ito. Pero dito, sa mga iskinita, ang alternatibong ruta. Dito, sa iskinita, mapapanood ang mga alternatibong ruta ng mamamayang hangad, ang katotohanan at pagbabago. Mga kababayan, muling lumalaban. Marangal ang tunay na nagmamahal sa mamamayan ng... Ngayong panahon ng eleksyon, makukulay ang mga iskinitang nadaanan ko. Nakapaskil sa mga paderang larawan ng kung sino-sinong politiko. Nangihimok sa atin sa kanila itaya ang ating boto. Nakasabit ang mga banderitas, makukulay at makukulit. Ito ang eleksyon sa Pilipinas. Akala mo, isang mahabang pista o kaya karnabal na panapanahong nagaganap para alipin tayo. Sabi nila, pagkakataon daw ito para sa pagbabago. Pagbabago ng mga lider, pamamalakad, at patakarang mali o nagpapahirap sa atin. Pero totoo bang may pagbabago sa pamamagitan ng eleksyon? Habang tinitingnan ko ang mga mukha ng mga kandidato nakapaskil sa iskinita, naiisip ko, may naniniwala pa ba sa mga pangako nila? Dito tayo ngayon sa Manresa, isang komunidad ng mga Maralita dito sa Quezon City. Nagsimula ang Barangay Manresa bilang isang housing program para sa mga Maralita ng Quezon City noong dekada 80. Ngayon, isang malaking komunidad na ito ng mga manggagawa sa mga karatig na pabrika ng mga Maralitang galing sa probinsya at naghahanap buhay sa lungsod. Noong panahon ng Bagyong Ondoy, isa ang Manresa sa mga lugar na binaha. Madalas raw itong tamaan ng sakuna. Noong September 2012, nagkaroon ng sunog dito sa Manresa. Mahigit 800 residente ang naapektuhan at may isang batang namatay. Duda na ilang residente, sinadya ang sunog para palayasin sila. Sa Hunyo, may ugong ng demolisyon pagkatapos ng eleksyon. Lupa kasi ng gobyerno itong Manresa at isa itong prime lot para sa mga negosyante. Isa si Pulay sa mga nakilala ko sa Manresa. Manggagawa siya sa isang malapit na pabrika. Kadalasan po, ano ang mga trabaho ng mga kapitbahay nyo rito? Yung iba kasi dito pabrika eh. Pabrika, tapos yung iba sa junk shop. Maghahalo-halo po ang nakatira dito ng mga tao. Matagal na siyang residente rito. Matagal na rin niyang naobserbahan ang mga pangyayari tuwing may eleksyon. Kung ikukumpara ninyo halimbawa, sa panahon na may eleksyon at sa panahon na walang eleksyon, ano po ang kaibahan dito sa inyong barangay? Tahimik naman pagka ano siya, pag halimbawa na walang eleksyon, tahimik naman. Pero pagka ganitong may eleksyon, parang medyo magulo. Minsan yung iba, yung parang naiinggit, yung katulad ng iba, siyempre binabayaran, kailangan pera, yung iba wala, volunteer lang. Nagkakaroon po dito ng mga bayaran pag panahon ng kampanya? Meron. Sa mga kwento-kwento po, magkano naman ang pinakamalaking inaabot ng mga politiko? Ang inaabot karamihan, mga nasa 5 pababa. 5,000 po? Hindi po, 500. 500. Malaki po ba yun sa tingin ninyo? Hindi rin. Maliit. Pag nilapitan po kayo halimbawa ng mga
kandidato. Ano po ang kadalasang tumatakbo sa inyong isipan? Ano pong naiisip niyo tuwing may maikipagkamay sa inyong kandidato? Nakakatulong din naman sila pagka hiningi ano. Kaya lang iniisip ko, eto na naman, mag-election na naman, marami naman silang ano yung propaganda na yung sinasabi nila sa tao na ganito, ganyan mga pangako. Yung mga tarpaulin, nakita natin parang yung mga pangalan ng mga tumatakbo, pare-pareho. Ano po ba ang pagtingin niyo sa ganyan na parang sila-sila na lang ang mga tumatakbo? So, parang sila-sila na lang yung naglaban-laban. Ano po bang pagtingin niyo? Pabor po ba kayo sa ganoon? O sa tingin niyo may problema yung ganong klaseng kalagayan? Meron siguro. Nakilala ko ang ilang pang mga taga Manresa. Isa rito si Josie na nagtatrabaho bilang utility staff sa barangay. Matutuklasan kong iba ang pananaw ni Josie hinggil sa mga politiko. Kinakampanya at pinaniniwalaan niya ang mga ito. Sa akin kasi hindi pera-pera eh. Tulong. Ipakita, di ba? Ipakita mo sa tao yung sinabi mo, gawin mo. Yun po yung na ano ko dito sa tatakbo ngayon. Talaga pong tumutulong talaga po sila. Sa pagsama-sama niyo po sa pangangampanya, nabanggit niyo nga po dati pa matagal na kayong sumasama. Magkano naman po ang typical na may kita po ba dito? Voluntaryo po ba yan? Ano Voluntary po ba? po ako. Kusa po. Kusa sa ako inyo. talaga. Pero sa iba po sa tingin niyo, may naririnig po ba kayo na Sa iba, meron daw. ang bigayan ngayon? Pag Meron. diba sumasama to yung Oo. rally, gano'n. Sa mga lalo na sa mga meeting di abante, sabi daw nila, 500 daw, 200. Maraming salamat po sa inyong panahon at huwag po kayo madala sa akin ha. Salamat po ulit. Tulad ni Josie, abala tuwing eleksyon si Manong Edu. Nakilala ko siya habang nangangampanya. Hindi raw siya nakapagtapos ng high school at walang regular na trabaho. Kaya naman nagpapasalamat siya sa mga pagkakataong kumita sa panahong ito. Ang Alex Herrera, may ko. Ang aking suportado ngayong kandidato, ang Team Freedom, tandem. Mula kay Mayor Bautista, Vice Mayor Joey Belmonte, Congressman Boy Kalalay, hanggang doon sa mga konsyal, anim na konsyal. Ang tanong mo kung bakit? Bakit po? Alam nyo, si Boy Kalalay, magmula kay Ray Kalalay, nakitaan namin sila ng makatao, makamasa, makamahirap ang kanila panunungkulan. Ultimo nga pang almusal ng mamamayan ng nasa masa, pumupunta kay Boy, humihingi pang almusal. Yun ang Nakapagbigay naman po si... Nakapagbibigay. 100, 150, ganun ang naibibigay niya. Ngayon pong panahon ng kampanya, may dagdag kita po ba para sa mga sumasama dito sa mga pagkakabit ng poster, pag may mga rally po? Mayroon, 150. 150 po. Ang natatanggap kada araw. Pinakakain na kami. Pagdating ng pag-uwi namin, meron kami 150 nga inaasahan. Halimbawa, nakapagtrabaho ako ng 3 araw, nagkabit ako ng mga poster, meron ako 450 sa 3 days kong trabaho. Yun lang ang ini-income ngayon sa panahon ngayon. Sa Barangay Damayan, San Francisco del Monte sa Quezon City, dito lumaki at nagkaisip si... Sapat na ba ang ganitong pakinabang ng eleksyon? Ang panapanahong hanap buhay at pira-pirasong tulong mula sa mga politiko? Paano naman ang mas malawak na pagbabago? Para higit na maunawaan ang kabuluhan ng eleksyon, tinanong ko si Professor Bobby Tuaso ng Center for People Empowerment in Governance o CENPEG. Inaaral ng CENPEG ang sistema pampolitika sa ating bansa, kabilang ng pagdaraos ng eleksyon. Paano niyo po isasalarawan ang eleksyon na nagaganap sa Pilipinas? Yung election o halalan sa ating bansa, dapat ito ay isang demokratiko at isang malinis na sistema na kung saan yung karapatan o yung kapangyarihan ng mga mamayan sa pamagitan ng kanilang tinatawag na right to vote
o right to suffrage ay kanilang ina-exercise para iluklok yung mga tao na maninilbihan sa gobyerno. Subalit, yung ating halalan ngayon ay baligtad yung nangyayari. No? Ang mamayan ay hindi talaga binibigyan ng pagkakataon para mamili. No? Ibig sabihin, yung pinagpipilian ay umiikot lamang doon sa iilang mga pamilya, iilang mga kandidato na karamihan doon ay galing sa mayaman o miyembro ng tinatawag na mga ruling political dynasties. No? At ang pinagpipilian dyan ay hindi naman sa pamagitan ng mga plataforma no? O mga programa ng mga kandidato, kundi bate doon sa popularidad, sa name recall. May problema ba kung halimbawa paulit-ulit at sila-sila na lamang ang nalalagay sa pwesto? Nagagamit yung kapangyarihan pampolitika na ibinigay sa kanila ng mamayan para lalong lumakas, hindi lamang yung kanilang political influence, kundi maging yung kanilang kayamanan. Kaya dahil dyan sa katangian ng gobyerno, ay nagiging yung election talagang nagiging labanan kung sino yung may pinakamalakas na private army, yung pinakamalakas na may political influence. No? Ito yung mga nagde-decide na. Ibig sabihin, even before the election, na-decisionan na no, yung halalan. At formalidad lamang yung pagkakas ng mga balotan. Yung isang kandidato na galing sa political dynasty, mayroon siyang 80% chance na mananalo. Hirap pala, 80% na ang katiyakan kapag ikaw ay nasa bahagi ka ng political dynasty. Proven na yan. Whether sabihin nila good o bad yan, wala dapat dynasty. Yan ang tunay na isang demokratikong halalan. Na kung saan yung mga magsasaka o isa kang kandidato na galing sa hanay ng mga magsasaka, mga manggagawa o urban poor, ay malaya kang lumahok sa eleksyon na wala kang pangamba na matatalo ka dahil wala kang pera. Hindi lang yung simpleng tuwid na daan, kundi ang gobyernong tunay na kumakatawan sa kagalingan at interes ng mamamayang Pilipino, lalo na yung karaniwang tao. Bit-bit pa rin ng migrante ang interes ng mga OFWs. Itutuloy ang laban para sa rights and welfare. Kapag may karahasan sa kababaihan, Gabriela ang maasahan. Matagal ko nang nabalitaan ang tungkol sa mga alternatibong kandidato, partido at plataforma na inaalok ng makabayan o makabayang koalisyon ng mamamayan. Pumasyal ako sa kanilang tanggapan para alamin ang tungkol sa politika ng pagbabago na di umano'y isinusulong nito. Ano ang pangunahing kaibahan ng makabayan sa mga tradisyonal na partido at politiko? Ang makabayan ay binubuo ng mga manggagawa, magsasaka, mga kabataan, kababaihan, mga katutubo, at iba pang inaaping maralitang uri at sektor. Pangalawang kaibahan yung plataforma niya. Itinataguyod ng makabayan na dapat baguhin ang sistema, hindi lang yung mga tao sa gobyerno. At ang inilalaban natin ay yung magkaroon ng tunay na reforma sa lupa, makabayang industrialisasyon, ipatiuna ang mga panlipunang serbisyo kaysa pagbabayad ng utang panlabas. No? Magkaroon ng libre, siyentipiko at makabayang edukasyon at pantay na ugnayang panlabas. Yan yung inilalaban nating programa na hindi mo maasahang ipaglaban ng mga nariyang mga tradisyonal na partidong malalaki. Kumusta naman ang pangampan ng makabayan? Okay naman na lumalawak at lumalakas, sumisigla yung ating kampanya. Lamang marami talagang mga mabibigat na na balakid. Andyan yung kalamangan ng kalaban natin mula doon sa hawak nila hindi lang milyon-milyon, no? Daan-daang milyon sa kampanya. Lalo pang naging mahigpit yung sitwasyon ngayon para sa mga progresibo. Nang magkaroon ng pasya ang Korte Suprema, 2 sunod Pinasura nila yung desisyon ng COMELEC na i-disqualify yung mga 40 mga peking party list na mga dinastiya, mga sponsored ng Malacanang. No? Sa halip ay nag-decide sila na ibasura na yung dating prinsipyo ng party list na exclusive para lamang sa mga marginalized and underrepresented groups and sectors. Pangalawang desisyon na yung ng Supreme Court, itong political advertisement sa election law, ay isang regulasyon yan para hindi
masyadong gawing magastos ang eleksyon, ang kampanya na hindi kayang makisabay ng mga mahihirap. Kaya ang kanilang interpretasyon sa 120 minutes na radio TV ad ay 120 minutes sa kabuuan. Ngayon, ang ginawa ng Supreme Court, binalik yung dating interpretasyon na 120 minutes hindi sa kabuuan, kundi sa bawat isang telebisyon. Ang isang kandidato, dahil masalapi siya, pwede siyang bumuhos ng 100, 200, 300 milyong piso para kultahin yung isip ng tao, lokohin ng tao, paniwalain sila na makamahirap yung mga kandidato kahit na talagang ang kinakatawang interes ay para sa mga asendero at negosyante. May mga nakukuha na ba kayong mga ulat mula sa inyong mga nangangampanya, mga volunteers na sila ay ginigipit o kaya tinatakot sa panahon ng kampanya? Meron po at numaradami na yung mga ulat na ganyan, mga kaso ng pananakot, panggigipit. No? May mga sinusulatan pa ng mga aliadong politiko o opisyal ng gobyernong lokal na nagko-commit na suportahan si Teddy Casino at yung mga progresibong party list na tinatakot na binabantaan yung buhay niya at ng kanyang pamilya. Maganda man ang hangarin nila at plataforma, sa ngayon ay kakaunti pa lamang ang mga progresibong nakaluklok sa gobyerno. At dahil banta sila sa mapangaping sistema na kinakatawan ng mga tradisyonal na politiko, madalas pa silang sinusupil. Binalikan ko ang kwentuhan namin ni Pulay, na miyembro ng Gabriela Women's Party, isang progresibong party list na kumakatawan sa mahihirap na kababaihan at bata. Nasaksihan ni Pulay ang pagkakampo ng militar sa playground ng mga bata sa Barangay Manresa. Nag-umpisa itong makaraan ng sunog at nagpatuloy hanggang sa panahon ng eleksyon. Hinala ng Gabriela may kinalaman ng presensya ng militar sa pangharas sa kanilang mga lider sa komunidad. May nabalitaan po kasi kami dito na noong panahon po ng matapos ang sunog, ay nagkaroon po ng mga presensya ng mga sundalo dito sa inyong barangay. Oo, meron. Ano po ang nangyari? Bakit po sila pumunta dito sa inyong barangay? Dinig-dinig ko lang ang sabi, yung meron daw ditong yung sinasabi ng mga taong labas. Karamihan nandito daw, wala daw sa bundok, nandito. Kaya gusto nila pumirmi dito. Sa hating gabi, parang may umiikot-ikot. Nag-iikot-ikot sila, tapos nagtatanong-tanong kung sila yung mga tao na Meron po bang nabago sa buhay ng mga tao dito? Kada matatapos ang isang halalan? Parang wala rin. Para kay Pulay at mga katulad niya, ang pag-asa ng pagbabago ay wala sa ipinapangako ng mga tradisyonal na politiko. Ito ay nasa pag-alam ng kanilang mga karapatan at organisadong pagigit nito. Ayon doon sa mga sinabi ng mga nakasama natin kanina, parang walang mapapala dito sa eleksyon. Maliban na lamang sa panapanahong may trabaho ka kapag may kampanya. Tapos kung gusto mong baguhin ang kalakarang ito, tinatakot ka. Sinasaktan. Pero ganun siguro talaga. Nagpapatuloy pa rin sila. Nagpapatuloy sa paghahangad ng pagbabago. Kaya sasama-sama nating pagkilos sa panahon ng eleksyon at pagkatapos ito, makakamit din natin ang pagbabago.